Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel, and for today's video mga kaboses, ito matinding balita ito, no? Mga kaboses, kakapasok lamang po na balita, no? Ayon po dito mga kaboses, ito raw pong si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay inisnab na raw po ngayon si Chavit Singson mga kaboses, dahil raw po, no? Hindi po natin alam kasi mismong si Chavit Singson po ang nagsabi po nito mga kaboses sa isa pong interview na ayon po sa kanya ito labagang nagka-Alzheimer daw itong si PBBM mga kaboses, matapos raw niyang tinulungan sa kanyang karera pagka-presidente noong 2022 mga kaboses. Kumbaga nagpalabas lang naman no ng statement ito pong si Chavit Singson mga kaboses, para bagang kung atin pong aanilsahin mga kaboses, parang nagpaparinig na kung sa atin pa mga kaboses, para bang sinabi niya, no, parang sinabi niya na rin, no, na wala kang utang na loob matapos kitang tinulungan, iniwan mo na ako, hindi mo na ako pinansin, no? Hindi mo pinakita anino mo sa akin. Isnab ngayon, no, si Chavit Singson mga kaboses. Ito, basahin natin ang post na ito, balitang ito mula po sa Billionaire News Channel mga kaboses. Ayon po dito, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson on Tuesday expressed disappointment over being forgotten by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after helping him win the 2022 presidential elections mga kaboses. Ayon po dito sa link na ito ng bnc.ph sa Billionaire News Channel mga kaboses, in an interview with BNC's At the Forefront program, Singson claimed that Marcos was actually supposed to run for Vice President since then Davao City Mayor Sara Duterte was popular voters to succeed her father, then President Rodrigo Duterte. Mga kaboses, ayon po kay Singson, no, na ito raw pong si Marcos mga kaboses pang Vice President po sana, no, mga kaboses, ayon po sa kanya ito raw pong ang plano po noong 2022 to sana, kasi alam naman po natin yung pinakamalakas po ito si VP Sara Duterte, di ba ho? Si VP Sara Duterte po mga kaboses ang talagang napakalakas noon, since posible po na butuhin siya ng taong bayan na napakaraming suporta mga kaboses, kasi nga susunod siya sa yapak ng kanyang ama, no, sa ligasiya ni former President Rodrigo Roa Duterte. No? Ngunit ito pagpatuloy natin mga kaboses. Ayon po sa kanya, mas popular po si Sara Duterte noon sa 2022. Marcos ran but lost to former Vice President Leni Robredo in the vice presidential race in 2016 mga kaboses. According to Singson, Marcos had sought his support for his second vice presidential run. At the time, Singson was serving as president of the League of Municipalities in the Philippines. Tingnan nyo when he was the mayor of Narvacan, Ilocos Sur mga kaboses. The game plan, he added, was for Marcos to aim for the presidency but to slide down to vice president if Sara decides to run, no, mga kaboses. Ayon po sa kanya, magpapahile tayo ng Certificate of Candidacy for President, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Sila pala yun ang plano mga kaboses, no? Then I have to talk to Sara. Ikaw ang Vice President para protektado ka. Singson recalled as telling Marcos, ayon po sa kanya, si Sara siguradong mananalo for President. Nobody would beat her. She's very popular that time, he told program host Karen Jimeno. He said he would no longer support the president and his family in the future elections after his rather forgettable experience with the Marcos in the last presidential balloting mga kaboses. So, ayun, no, mga kaboses, kasi sabi po niya, pero after the election, may Alzheimer's na si Bongbong. Di na ako kilala
Singson lamented, mga kaboses. Ito na siguro ang last na pagsuporta ko sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. The former governor also said that he would back Sara if she opts to seek the highest elective post in 2028. Ayon po sa kanya, I will support her mga kaboses. I will support her. No? Ayun. Yun po yung balita mula po sa Bilyonaryo Channel. Hindi po ito fake news ha, mga kaboses. Po itong interview talaga ni Chavit Singson, mga kaboses, no? At sila pala, mga kaboses, ang nag-usap noon ni Presidente Marcos. Kasi wala pa hindi pa napipinta noon siguro nung time na yon, mga kaboses, na tatakbo ito si Vice President Sara Duterte. Kasi, di ba, mga kabos, ayaw naman talaga sana ni VP Sara na tumakbo, mga kaboses. But yun nga, mga kaboses, yung plano, if ever hindi si Sara tatakbo, talagang si Presidente Bongbong Marcos Jr., no? Pero dapat sabay sila, mga kaboses, no? Sabay sila talaga. So if ever tatakbo si Vice President Sara Duterte na pagka-presidente noong 2022 election, mag-slide down itong si Presidente Marcos, no? Yun sana yung plano, no, mga kaboses. Yun yung pinaka-plano talaga. Ayon po kay Chavit Singson, no, mga kaboses. So, wala nung tumakbo si VP Sara, no, since nandyan naman si Presidente Marcos, pinagpatuloy na ang tandem na Marcos Duterte, mga kaboses. Marcos for President and Duterte for Vice President, which is pwede naman sana yun na si VP Sara. So ibig sabihin, sumatotal talagang sa statement nitong Chavit Singson, mga kaboses, no, na talagang inalsa lang ni VP Sara yung upuan no, ni Presidente Marcos para po manalo, no, sa 2022 presidential race, mga kaboses. So ayan, no, mga kaboses, ang nakakatawa lang kasi nagka-Alzheimer daw at mukhang no, mga kaboses, hindi na niya nakayanan, mga kaboses, kasi nga after the election time, no, alam naman po natin ito pong si Chavit Singson, mga kaboses, meron po siyang statement doon na hawak niya po, since siya po ang presidente po noon, mga kaboses, ng or League of Municipalities of the Philippines, mga kaboses, kanya pong tinulong kay Presidente Marcos. Aside po sa money, syempre yung support talaga galing po sa 1,200 mayors daw, mga kaboses. So wala naman pong sinabi, wala pong statement na exact donation kung magkano, mga kaboses, pero grabe talaga yun nung yung kanyang support, mga kaboses. Imagine, logistical, moral support, pagpalagay na natin, mga kaboses, lahat na, no, mga kaboses, kasi alam po natin na mabait itong si Chavit Singson, mga kaboses, kaya lang parang inabuso, no, mga kaboses. Sino ba naman ang mga kaboses hindi magagalit, no, o hindi po madidismaya, mga kaboses, matapos mong tinulungan yung tao, bigla ka na lang iiwan, di ba, mga kaboses? Nag-organize pa siya ng malakihang rally, mga kaboses, no, na mga rallies, marami pong mga rallies, mga kaboses, no. Yun pong sinabi niyang may Alzheimer po si Bongbong, no, mga kaboses, parang sinyalis sa talaga yon, no, ng tampo o posibleng malabo na talaga rong relasyon niya, kasi klarong-klaro na nasabi niya ayaw na daw niyang suportahan itong mga Marcos, mga kaboses. Ano bang epekto nito, no, sa mga Marcos, mga kaboses, di ba? Ang epekto nito is yung suporta. Marami naman po talagang naitulong. Kung marami po naitulong yung tao, mga kaboses, no, lalo na po, no, League of Municipality for Presidents at that time. At marami po pa rin ang sumusunod kay Chavit Singson, mga kaboses. Well, tingnan natin, kasi kung every time na nalalagasan si Presidente Marcos ng supporters, paano na yung mga susunod na tatakbo, mga kaboses? Lalo na, dahan-dahan na yung mga malalaking tao, mga kaboses, sumusuporta na sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte, no? Siyempre, kung ako naman si Chavit Singson, magtatampo talaga ako, mga kaboses, di ba?
So yun po yung napakainit na issue ngayong araw, no? Mga kaboses, please subscribe, like and share po kayo sa ating YouTube channel, no mga kaboses, para po updated po kayo palagi sa mga nagaganap po sa ating bayan at sa ating lipunan po mga kaboses. Tutok na po kayo dito sa Standpoint Analysis. Marami po tayong mga pagtatalakayan mga kaboses na mga issue, no, na nagaganap sa ating bayan. God bless po sa inyong lahat mga kaboses. Kung si Kaboses Wins at kayo po ay nakikinig dito sa Standpoint Analysis mga kaboses. Mabuhay po kayong lahat and God bless.